Welcome sa Munting Channel, ang channel na para sa inyo, lalong-lalo na sa mga gustong matuto sa pagre-repair. May tanggap ako na concert amplifier, stereo karaoke type siya, na yung kanyang model EB-502B. Bago natin buksan, check lang natin kung ano ang problema niya. Check natin yung power niya, plug-in ko lang. Yan, on natin to. May power na tayo na 221 volt, naka 60 Hz. On natin yung kanyang switch. Ayan o, may indicator light naman. Ibig sabihin okay naman ang power niya. Pangalawang gawin natin, doon tayo sa speaker out. Check din natin yon. Patayin ko lang. Check natin yung kanyang right channel. Plug in ko lang. Ayan, on natin. On din natin yung main switch niya. Yung ating multimeter, set lang natin sa DC mode. Ayan, naka DC mode na yan. Naka-on na rin yung unit. Wala namang DC output. Proceed tayo sa kanyang lip channel. Lipat ko lang yung ating panukat. Check natin yung kanyang lip channel. On ko lang yung unit. Yan, naka-on na pala. Okay naman, wala naman siyang DC output. Kaya tayo nag-check ng speaker output para safe tayo mag-testing ng speaker. Kasi kung sakali na may DC output yan, masisira yung speaker natin. Kaya importante talaga na i-check muna natin bago tayo mag-testing ng speaker. Sa pag-testing naman ng speaker, hindi natin lagyan ng dalawang speaker. Lagyan natin yung right, lagyan natin ng left. Hindi ganun yung ating proseso. Bali, ang gawin natin, isang speaker lang ilalagay natin. Unahin natin lagyan yung kanyang right, pagkatapos yung left channel niya. Para malaman talaga natin kung saan ang may problema. Kung right channel or left channel, o kung dalawa sila ang may problema, yung right at saka left. Unahin natin yung kanyang right channel. Nilagyan ko na siya ng speaker. Gamitan natin siya ng Bluetooth decoder. Connected na siya dito sa CD. Naka-CD input tayo. Garalgal yung tunog ng right channel niya. Lipat ko lang sa left channel. Testing natin yung left. Okay naman ang tunog ng kanyang left channel. Ang problema niya yung right channel kasi garalgal yung tunog. Confirm na natin kung ano ang gagawin natin sa unit na to. Base doon sa pagtesting natin na ang may problema ito talaga yung kanyang right channel. Kasi nga yung tunog nito garalgal. Buksan ko lang, check natin. Basta ang importante, alam na natin kung ano ang gagawin natin dito. Pasilip ko lang yung setup ng Concert 502B. Sa baba yung kanyang tone control, yung adjustment na kanyang balance, bass, treble, at saka yung mid. Sa itaas naman yung selector niya, at ganun din yung volume control. Ito naman na portion, yung kanyang mic input, mic 1, mic 2, mic volume, at saka echo. Yan naman yung ginamit na transformer. At yan yung specs niya. Yan naman yung design ng kanyang amplifier. Yung heatsink na sa gitna, mayroon siyang output na tig-apat na piraso. Ibig sabihin, tig-apat na piraso yung output o transistor output sa kada channel. Yan naman yung audio input niya. Ayan o, yan. Speaker output. Dito naman yung surround. Center speaker niya. Wala siyang blower dito kasi ang blower niya dyan nilagay sa likod ng heatsink. Kaya dito din natin makita na may blower siya. Kasi ang design doon sa likod ng heatsink nakalagay. May napansin lang ako sa kanyang amplifier. Dito na portion, focus ko lang. Ayan may resistor na kalawang. Malamang natuluan yata, nabasa. Kaya kinalawang yung parts na yan. Bago natin baklasin, palitan ang kalawang na parts na yan. Sukatan muna natin. Set lang natin yung ating multimeter sa DC volt. Magsukat tayo ng supply. Sukatan natin yung kanyang collector at saka emitter. Ayan, may supply naman na 42.9 volts. Dito tayo sa kabilang transistor, 43.1. Yan lang muna ang dalawa na yan. Reference lang naman. Ibig sabihin, okay naman yung supply niya kasi may reading tayo. Pangalawang gawin natin, sukatan natin yung kanyang bias. Set lang natin yung ating multimeter sa millivolt. Ayan naka millivolt na yan. Sukatan natin yung bias niya dito sa kanyang base at saka emitter.
Yan, wala tayong bias. Dito tayo sa pangalawang transistor. Ganon ulit. Base at saka emitter. Ganon din, wala din. Wala tayong reading, 0-0 talaga. Sukatan din natin yung kabila. Yan yung kabila natin, may supply naman, 42.9 volt. Bias tayo. Yung ating multimeter, nakaset na yan sa millivolt. Sukatan natin yung kanyang bias, yung kanyang base at saka emitter. On ko lang yung unit. Yan, may reading tayo na na 1.9 millivolt. Ibig sabihin, mababa lang yung bias nito. Kumpara doon sa isa kanina, wala talagang reading, 0-0 talaga yon. Ibig sabihin, ang normal na bias nito, ayan 1.9 volt. Kasi yung kabila nito, okay naman yung tunog. Malamang ito yung ating left channel. Yung right channel naman natin, yung kabila na yon na yung kanyang bias, 0-0. Okay naman yung supply niya sa transistor. Baka ang dahilan doon sa resistor na yon na kalawang nabasa, baka pundi na yon o di kaya grounded na. Patayin ko lang. Baklasin natin yung kanyang amplifier. Palitan natin yung parts na may kalawang, yung resistor. Napalitan ko na yung portion na may kalawang. Ang ginawa ko, pinalitan ko na lang lahat. Bali 5 na resistor at saka isang Zener diode. Focus ko lang para makita nyo ang balyo. Yan yung napalitan natin, bago na lahat yan. Ang balyo niyan, same din dito sa kabila. Ang balyo nito, 4.7 at saka itong dalawa, 100 ohms to, 33K. Isang 27 volt na Zener diode at 1K. Bali itong portion na ito, same lang din dito sa kabila. Kung ano ang reading nito, ganun din ang reading nito. Yan naman yung inalis natin sa kanya. Napalitan na natin ng bago. Ayan na yung kinalabasan niya, bago na lahat yan. Assemble ko na to para testing na tayo. Sana umuki na siya. Pag umuki to, final test na tayo. Bali ito lang yung priority natin, yung right channel, kasi ito lang naman ang may problema. Ito lang yung itesting natin kasi yung left channel natin okay naman. Same pa rin yung procedure natin. Gamitan natin ng Bluetooth decoder connected dito sa CD input. Try natin yung audio nya. Lipat ko lang yung decoder natin sa Bluetooth mode. Connect ko lang sa cellphone ko. Ayan, connected na. I-play ko lang para iparinig sa inyo yung audio nya. Hanggang doon lang yung testing natin kasi connected kasi yung phone ko. Ginagamit kasi natin sa paggawa ng video. Okay na ang unit, nagawa din natin. Yung kanyang right channel na garalgal, nag-okay na siya, malinis na yung kanyang tunog. Yun lang naman ang naging problema niya, yung mga resistor na kinalawang, napalitan natin ng bago. Nag-okay naman yung kanyang tunog, malinis na. Hanggang dito lang tayo. Maraming salamat nga pala sa oras nyo. Sana nakatulong yung ginawa nating video. Mabuhay kayong lahat. God bless. Bye-bye.